Okay, so ito yung sigunyal natin and naka-offset na siya ng 2.5 mm. Ngayon, pag nag-offset ka ng 2.5 mm, itong crankshell niya, dito sa parte na to, sasabit siya kasi ito saktong-sakto lang halos sa stock. Kaya itong parte na to, lahat ng dadaanan ng sigunyal, binawasan yan para hindi manabit itong kanyang biniltapan. Okay, so ito yung block ni Stoker and ang sukat nito is 89 mm. Alam nyo naman. Ngayon, is mag-upgrade tayo ng konti. Meron tayo nito. Siyempre, kapag ganito, meron tayong tinatawag na palaman or pangkalang. Dito yun nilalagay. Yan. Ngayon, ang sukat nito is 10 mm. Itong pangkalang na ito, 10 mm to. Pag kinabit natin siya, is ganyan. Yan. Tapos, ito ay para dyan. Ngayon, ang kailangan natin gawin, para hindi tumakas yung kanyang mga fluids, ihihinang na natin ito ng diretsyo. Tapos, pag naihinang na natin yan, gagrinderin natin siya ng sakto dito. At saka natin kukulayan ng kakulay din ito. Para hindi makita yung kanyang kalang. Nag-upgrade tayo ng konti. Para naman lumakas-lakas yung Stoker. Ayun o. Okay, so ito yung ating block. Ito yung ating pangkalang. Kung napapansin nyo, hindi siya masyadong makita. Lilihain pa natin yan para medyo kuminis. Tapos ito yon sa parting ito. Yan, kitang-kita dito. Yan yung kalang natin. Tapos ito yung mismong block. Yan. Ang ating target dyan is pagmukain nating ito ay part nito. Parang iisang piraso lang yan. Yan. So, para mangyari yon, kailangan hindi makita yung duksungan yan. Tapos, pipinturahan na lang natin ng itim. Yan, kung napapansin nyo, ito mga ito. Yan, mawawala pa yan pag nilihan natin ng pino. Yan. Pipinturahan natin ng itim yan para hindi mahalata yung duksungan niya. Yan o, kung titingnan nyo sa parting ito, ito yung duksong niya, ito yung kalang niya. Ito yung sinasabing palaman. Yan. Ngayon, tatanggalin natin yan bago, ito yan. Kaya nagkakapit yan, gawa nitong mga tornilyong ito. Yan. Yan lang. Pero itong parting ito, yan yung mga duksungan yan. 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 Tatanggalin natin yan hanggang sa part na hindi na siya masyadong halata.
Fabricate natin siya ng, akala mo parang part na siya nun. Ayan, oh. Ayan. Gagawa natin ng paraan na ano, na maging isa lang siya. O, di ba? Tapos ito sa loob, ganun din ang ginawa ko para hindi siya ano, hindi manabit o kaya kung ano mang mangyari. Pati dito sa loob, ganun din kakinis. Yan. So, ganyan pag nagagawa, hindi bastang isasalpak mo lang, hindi bastang pag nagtama, yun na. Pag sa tingin nyo, meron mga impurities, tanggalin nyo yun. Kasi yung mga impurities na yan, pwedeng maging sanhiyan ng ikasisira mismo ng, ano, ng parts nyo. At saka para pulido yung gawa nyo, kung puro reklamo rin kayo, kayo na mismo yung gumawa kung sa tingin nyo kaya nyo naman. O, ayan o. Itong mga ito, yan, katulad yan. Yan. Lalagyan pa natin ang design yan para halimbawa, ito, magmukha siyang part nito. Pag pininturahan mo siya, talagang totally wala. Kahit walang pintura, mas maganda sana. Ganyan na yan. Diba? Ayos, diba? Okay, so ang hirap kasi mag-vlog kapag ginagawa mo yan. Ang bore natin is 89. Ito ang ingatan nyo, magasgas yan. Huwag nyo masyadong ganyan-ganyanin, hayaan nyo lang yan. Pwede nyo yung i-compressor, patalsikin yan gamit ang hangin. Yan. Pero wag na wag nyo kakapitan yan kasi gagasgasin niya yung loob. Kaya dito ako nakakapit. Saan kayo nagkakita ang black? Pati dito. Ayan, ito. Ito yung mga water jacket niya, lagusan ng hangin ng tubig. Pati yan. Kailangan yan, makinis din yan para hindi sinasabitan ng ano. Parang ang gagawin nyo dyan is parang pagmumukhain nyo ito is part na ng black. Ayan. Ang hirap kasi mag-vlog habang nagagawa. So, tapusin na lang natin ito. Ayan, dapat ito. Pagmumukhain nating part siya nito. Ayan. Tapos, salpak na natin. Ito yung ating internals ni Stalker. So, ito yung kanyang piston. Tapos, ito yung block natin. Kung napapansin nyo, kasi naglabas ako ng block. Yung block ko dati na mayroong 10mm na kalang. Ayan, yun. Kung napapansin nyo, ayan yun, no, para hindi mahalata, pinapowder coat ko. 10mm na kalang. 10mm na kalang, kasi hindi dahil, ano siya dyan, dahil hindi 10mm yung load natin. 10mm na kalang kasi dito sa taas, sa ibabaw, magbabawas tayo ng 4mm. Kung napapansin nyo yan, kita nyo yun? Yun. So tama yan nung yung barbula natin. Barbula natin dito kumalang sa ibabaw. Yan ang damage niya. Tingnan nyo itong parting ito. Yan o. Yan o. Hindi na siya ano, hindi siya mismong bilog. So yan ay approximate ng 4mm. Babawasin natin yung ibabaw na yan. 4mm ibabawas natin yan kasi okay pa naman yung block, okay naman yung piston. Ito i-reface lang natin yung ibabaw. I-reface lang natin yan. Tanggalin natin yung anong yan, yung impurity na yan, yung hukay na yan. Nagkatama siya, nung nagkatama siya, nangyari sa kanya ay ano, nagkasira yung bushing niya dito sa loob. Imbis na ipa-repair natin sa machine shop, ang ginawa natin is pina-offset na natin. So, pina-offset ko siya ng 2.5mm, stroke up, stroke down. So, total stroke natin ay meron tayong 5mm. 5mm, kasi yun lang yung pwede natin gawin. Hanggang 5mm lang, hindi natin pwedeng isagad. Okay, so ito yung nangyari sa balancer natin. So, ang ginawa ko is pinahukayan ko ito ng kaunti kasi dito natama yung sa sigunyal. Masyadong tumaas siya. Ngayon, hinukayan natin ng kaunti, sakto-sakto lang kasi yan. Ayan. Tapos sa parting ito, kasi ito may build up. Ngayon nagba-build up yan, ang pwede niyang tamaan is itong parte na to. Tsaka ito. Yan, sa balancer. Hindi kasi ito pwedeng ano, itong counterbalance na yan. Hindi yan pwedeng alisin. Kasi pag inalis mo yan, wala, ito yung nagsusupply ng langis. Hindi, nagsusupply ng tubig papunta sa radiator, palabas. Tapos ito naman, ito yung crankshell natin. Tinabasan din itong tabing ito. Yan, tabas din yan. Yan yung pinaka-guide.
Kasi kung hindi mo tatabasan yan, yung mismong sigunyal natin ay hindi iikot. Sabit na dito. Kasi nag-lift. Ito kasi saktong-sakto lang yan, yung guide na yan, saktong-sakto lang yan pang stock. Pang stock. Ngayon, nag-lift tayo ng 2.5. Kakainin talaga yan. Yan. Yo. Dito si konti pa.